Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Banjo. Taong 1980, walang eksaktong lokasyon, probinsya ng Leyte. Si Banjo ay lumaki at nagbinata na sa paglalako ng kakanin. Siya ang pinakamatanda sa apat na magkakapatid. Nagsakripisyo ito para sa pag-aaral ng mga kapatid at wala naman siyang reklamo dito. May mga kaibigan siya, sina Tiboy, tindero sa bigasan at si Paeng na isang tricycle driver. Isang gabi, habang papagarahin na si Paeng ay may umatake sa kanya na isang aswang. Hindi pang karaniwan ang pangyayari sa kanilang baryo. Ay, salamat. Tapos na naman ang biyahe. Ang init sa maghapon. Sana bukas marami na ulit pasahero. Teka, Aling Nena, kayo po ba yan? Mukhang tulog na yata kayo ah. Sige po. Biglang tunog ng malakas na ihip ng hangin. Maririnig din ang malalim na ungol na parang nanggagaling sa malayo pero papalapit ito. Lalong lumalakas ang ungol. May halong tunog ng malalaking pakpak na pumapagaspas. Parang malapit na sa bubong ng garahe. Sino yan? Lumabas ka. Anong nilalang ba yan? Diyos ko po. Bigla namang lumalakas ang hagupit ng hangin. Parang may humahagibis sa itaas. Maririnig ang mga tunog ng dahon na nagkakalat. Si Paeng naman ay tumatakbo at sumisigaw. Aswang! May aswang! Tulong! Mabilis na tunog ng mga yapak ni Paeng na tumatakbo naman papalayo. Ang hagupit ng pakpak ay papalayo rin, pero may kasama pa ring ungol. Inabukasan ay kumalat agad ang nangyari naman kay Paeng. Hati ang opinyon ng mga tao. May nagsasabing baka lasing lang o guni-guni lang ni Paeng ang lahat. Kalimitan sa mga taga-baryo ay walang karanasan sa mga ganoong bagay. Hoy, Banjo. Patangaga mo naman naglako ngayon. Wala pa namang gaanong tao. Kailangan maaga para maubos agad ang kakanin. Tsaka baka maubusan ako ng benta eh. Ikaw, Tiboy, hindi ka ba napapagod magtimbang ng bigas? Ako pa. Sa lakas kong ito. Nakamadali lang ito. Teka nga, narinig mo na ba yung balita kagabi? Si Paeng nagwala raw. Nagwala? Bakit daw? Ayun, dahil daw sa aswang, muntik na raw mahimatay. Aswang? Sigurado ka ba dyan, Tiboy? Aba, oo, Banjo. Halos lahat ng kapitbahay niya narinig ang sigaw. Ang sabi niya, hinabol daw siya ng aswang habang papauwi. Para raw may malaking pakpak at pulang mata. Akalain mo yun? Si Paeng na ang yabang-yabang. Takot pala sa dilim. Kilala si Paeng na malakas ang dating at may pagkamayabang. Kaya nga ni isang nakakatawang pangyayari ang kumalat sa kanilang lugar. Ang katakot-takot na karanasan ng binata ay katatawanan sa nakakarami. Hoy, anong pinag-uusapan niyo dyan? Narinig ko ang pangalan ko ah. Aba, si Paeng, andito na ang bida sa balita. Kamusta ang aswang mo kagabi? Kaibigan, nakain mo na ba? Hindi nakakatawa, Tiboy. Totoo ang sinasabi ko. May aswang na humabol sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ang laki ng pakpak, tapos ang bilis ng paglipad. Baka naman kalukuhan mo lang yan, pare. O baka naman nakakita ka lang ng malaking paniki. Tapos ginawa mong aswang. Alam mo na, malikot ang imahinasyon mo. Hindi nga, naramdaman ko ang lamig ng hangin niya. Ang amoy na bulok na laman. Akalain nyo, muntik na akong himatayin sa takot. Sigurado ka ba talaga dyan, Paeng? Oo, Banjo. Bakit, hindi ka ba naniniwala? Sus, Banjo, huwag kang maniwala dyan sa drama niya ni Paeng. Kung totoo man yan, bakit hindi ka nilapa? Hindi ka ba masarap, pare?
Sa sandaling yon ay nakaramdam na ng hiya itong si Paing. Pero nanindigan pa rin siya sa tunay na pangyayari. Natawa na rin ang iilang tao sa paligid nila. Mga loko kayo. Hindi nyo alam ang pakiramdam ko. Para akong sinasakal sa takot. Kung hindi lang ako mabilis magpatakbo, siguro bali-balita na lang ako ngayon. Para akong sinasakal sa takot. Ang drama mo, Paeng. Kung aswang yan, bakit hindi pa nagpapakita sa atin? Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang nakikita. Pero totoo ang sinasabi ko. Malapit na ako doon. Pero Paeng, paano mo nasabi na aswang nga yun? Baka naman hayop lang. Bahala nga kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo pipilitin maniwala. Pero balang araw malalaman nyo rin. Sa inis ni Paeng ay pinaandar ang tricycle at umalis na ito ng tuluyan. Habang halos magbulungan na lamang sina Tiboy at Banjo sa kanilang pag-uusap. Oh, ano Banjo? Naniniwala ka ba sa kwento ng aswang ni Paeng? Tiboy, alam mo naman na hindi lang sa pelikula ang mga aswang. Maraming kwento sa atin dito sa Leyte. Kwento lang yun, Banjo. Pero hindi totoo. Sa dami ng biyahe ng tricycle ni Paeng, ngayon lang siya nakakita ng aswang. Malabo yan. Hindi natin masasabi, Tiboy. Minsan ang hindi natin nakikita, yun ang totoo. At kung totoo man ang sinasabi ni Paeng, hindi ito magandang biro. Sa gitna ng tawanan at pagbibiro, isang binata ang mayroong lihim na paniniwala. Si Banjo, na tila may kakayahang tumingin sa kabila ng nakikita. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente ni Paeng. Bagamat pilit itong isinasawalang bahala ni Banjo, hindi pa rin niya lubos na maalis sa kanyang isip ang pagdududa. May bahagi sa kanya ang naniniwala sa mga sinabi ni Paeng, lalo na't sariwa pa sa kanyang alaala ang mga kwentong kababalaghan na narinig niya mula pa sa kanyang pagkabata. Ang bawat pagaspas ng dahon sa gabi, ang bawat huni ng kwago ay tila nagpapaiwatig ng isang bagay na lampas sa kanyang pangunawa. Isang gabi, naabutan si Banjo ng dilim sa kanyang pag-uwi. Kinakailangan pa niyang lumayo upang maibenta ang huling piraso ng kanyang kakanin. Malayo pa ang kanilang bahay at ang mga ilaw ng poste ay iilan lamang. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Ang dating ingay ng kuliglig ay tila humina at tanging ang tibok na lang ng kanyang puso ang kanyang narinig. Ang bawat anino ng puno ay nagiging hugis ng isang nilalang sa kanyang paningin. Ang bawat pagaspas ng dahon ay parang yabag na sumusunod sa kanya. Dito naramdaman ni Banjo ang lamig na unti-unting gumagapang sa kanyang likod. Kinilabutan siya, parang may pumipigil sa kanyang paghinga. At ang bawat hakbang niya ay tila naman bumibigat. Ano yun? Sino yan? Wala yan, Banjo. Guni-gunin mo lang yan, pagod ka lang. Subalit habang naglalakad, lalong lumakas ang kanyang pakiramdam na may sumusunod sa kanya. Isang kakaibang amoy ang bigla ang naramdaman niya. Amoy lupa, amoy lumang dahon, at may bahid ng amoy na tila nabubulok na laman. Natahimik naman dito si Banjo. Hindi niya nagawa pang lumingon. Pinilit niyang bilisan ang kanyang paglalakad. Ngunit tila mas mabilis ang yabag ng kung ano man ang sumusunod sa kanya. Tumindig naman ang lahat ng balahibo niya sa kanyang katawan. Kung kanina ay pagdududa lang, ngayon ay ganap na takot ang bumalot sa kanya. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Paeng. Hindi kaya aswang nga ang sumusunod sa kanya. Sa gitna ng kanyang takot, biglang may sumunggab sa kanya mula naman sa dilim. 3 anino ang lumitaw
Mabilis at marahas ito. Bago pa man makapagsalita o makasigaw si Banjo, naramdaman niya ang matinding sakit nang siya ay bigla na lang suntukin ito sa kanyang sikmura. Aray ko! Sino kayo? Okay na ang pera mo. Lahat ng kinita mo, ibigay mo. Walang nagawa itong si Banjo. Hindi siya nakahuma at ang pananakit ay patuloy na bumuhos sa kanya. Isa-isa siyang sinuntok at sinipa. Kinuha ng mga magnanakaw ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang maliit na halaga na sana ay pambili niya ng panibagong sangkap sa kakanin kinabukasan. Ngunit hindi lang ang pera ang kinuha sa kanya. Habang siya ay nakahandusay, patuloy siyang binubugbog ng mga lalaki. Ang huling narinig niya, ang mga pagtawa ng mga magnanakaw habang papalayo sa kanya. Iniwan si Banjo na halos wala ng malay sa madilim na kalsada. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa buong katawan. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang dilim ay lalong bumalot sa kanya at sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman niya ang kanyang sarili na unti-unting nilalamon ng kawalan. Ngunit sa mga sandaling yon, habang nalalapit na siya sa kumpletong kadiliman, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Isa itong nilalang, biglang humila sa kanya. Hindi niya ito nasilayan. Walang tinig, walang amoy. Tanging isang malakas at malamig na kamay ang humawak sa kanya. Sa labis na sakit at pagkalito, hindi niya mawari kung sino o ano ang nilalang na yon. Hindi niya ito nakita. Ang tanging naramdaman niya ay ang paghilas sa kanya mula sa lupa. Para bang kinakaladkad siya papunta sa isang mas ligtas na lugar. Marahil ay ligtas sa mga magnanakaw, ngunit sa kung ano pa, hindi niya masiguro. Ang alam niya, may isang nilalang na tumulong sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamadilim na oras. Sa gitna ng dilim at hapdi, unti-unting nagmulat ng mata si Banjo. Nagising siya nang bigla ang tila may humihila sa kanya, pabalik mula sa kumunoy ng kawalan. Napabalikwas ito. Umupo at nakahawak sa kanyang tiyan. Naghihintay sa kirot na alam niyang nararamdaman niya mula sa mga suntok at sipa. Ngunit walang sakit. Walang maski konting hapde. Ano? Hindi masakit? Dali-dali niyang kinapa ang buong katawan. Ang kanyang muka, ang kanyang tiyan, ang kanyang mga braso at binti. Tila wala itong mga pasa. Walang galos. Parang hindi siya binugbog. Tila ba panaginip ang lahat ng kanyang naranasan. Ngunit sariwa pa sa kanyang alaala ang bigat ng mga suntok, ang sakit ng sipa at ang matatalim na salita ng mga magnanakaw. Paano nangyari ito? Sino ang tumulong sa kanya? Madilim pa rin ang paligid. Ang buwan ay nakakubli sa likod ng makakapal na ulap at tanging ang malalayong bituin ang nagbibigay ng liwanag. Hindi pa man sumisikat ang araw, mabilis siyang bumangon at sa kabila ng pagkalito, nagpasya naman itong umuwi kaagad. Nakarating siya sa kanilang bahay bago pa man tuluyang sumikat ang araw. Nagtaka naman ang kanyang ina, ngunit sinabi lang ni Banjo na napasarap ang usapan nilang magkakaibigan at matagal siyang nakauwi. Sa loob ng bahay, muli niyang inusisa ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Totoong walang bakas ng pananakit. Tila hindi siya nabugbog. Dahil dito, nagpasya si Banjo na ilihim ang lahat ng kanyang naranasan. Sino rin naman ang maniniwala sa kanya? Wala siyang ebidensya. Isa pa, baka pagtawanan lang siya nila Tiboy at Paing, lalo na't sariwa pa sa kanila ang kwento ng aswang ni Paing. Buong maghapon ay hindi mapakali itong si Banjo. Ang misteryo ng kanyang paggaling ay bumabagabag sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoong nangyari. Pagdating naman ng hapon, nang sumapit na
ang takip silim. Binalikan niya ang lugar kung saan siya nagising. Bitbit niya ang pananggalang ng kanyang kakanin. Kunwari ay naghahanap lang ng mga bibili. Ngunit ang totoo, may hinahanap siyang kasagutan. Habang siya'y naglalakad sa liblib na kalsada, bumalik naman ang takot sa kanya. Ngunit mas nanaig ang kuryosidad. Huminto siya sa mismong lugar kung saan siya bumagsak. Tumingin siya sa paligid, umaasa na makakita ng anumang paywatig. Maya-maya pa, biglang may narinig si Banjo na mahinang tinig. Tila ba nagmumula ito sa ilalim ng lupa. Banjo! Banjo! Inabahan si Banjo. Lumakad siya ng bahagya. Sinusubukang hanapin ang pinagmulan ng tinig. Sa kanya napansin, mula sa likod ng isang malaking ugat ng puno, dahang-dahang lumitaw ang isang maliit na nilalang. Isang duwende. Hindi ito yung nasa mga kwentong pambata na may makukulay na damit. Ito ay may balat na tila kahoy. May matatalim na mata na kumikinang sa dilim at isang balbas na mahaba. May suot din itong isang gintong korona bagamat maliit lamang. Sino ka? Huwag kang matakot, Banjo. Ako si Haring Solomon, ang tagapangalaga ng mga lihim sa lupaing ito. Hindi naman makapaniwala si Banjo. Isang duwende at Haring Solomon pa. Ngunit ang kapayapaan sa tinig ng duwende ay tila nagpakalma sa kanya. Ano po? Ano po ang ginagawa ninyo rito? At paano po ninyo ako nakilala? Kilala ko ang lahat ng nilalang sa aking kaharian. Nakita ko ang iyong paghihirap kagabi. Ang mga magnanakaw na iyon, hindi sila karapat-dapat mamuhay sa kapayapaan. Kayo po ba yung tumulong sa akin? Kayo po ba yung humila sa akin? Oo, Banjo. Dahil nakita ko ang iyong busilak na puso, ang iyong kasipagan. Hindi ka nararapat sa gayong kasamaan. At dahil sa iyong kabutihan at sa iyong malalim na paniniwala sa mga lihim na nilalang, binibigyan kita ng isang regalo. Dito naglakad si Haring Solomon, papalapit naman kay Banjo. Mula sa kanyang bulsa na tila gawa sa mga dahon, inuha niya ang isang kakaibang bagay. Ito ay isang kwintas na may malapad na bilog na palawit. Ang palawit ay gawa sa isang uri ng bato na nagliliwanag sa dilim. May kulay na tila bughaw at ginto. Ito, Banjo. Ito ay isang mutya. Isang mutya na galing sa kaibuturan ng mundo. Isuot mo ito. Nag-alinlangan si Banjo. Ngunit kinuha pa rin niya ang kwintas. Naramdaman niya ang init ng bato sa kanyang mga palad. Kapag isinuot mo iyan, magkakaroon ka ng kakaibang lakas at kakayahan. Protektado ka sa mga masasamang espiritu. Higit sa lahat, magkakaroon ka ng kakayahang makita ang mga hindi nakikita ng ordinaryong mata. Gamitin mo ito para sa kabutihan, Banjo. Nakatingin lang noon si Banjo sa duwende. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Lakas, kakayahan, makita ang mga hindi nakikita. Parang panaginip ang lahat. Ngunit ang mutya sa kanyang kamay ay totoo. Tandaan mo, Banjo. Gamitin mo ito ng may pag-iingat. At huwag mong ipagsabi sa iba ang tungkol dito. Ang lihim na ito ay para sa iyo lamang. Ang tamang panahon para sa paggamit nito ay darating. Matapos makapagsalita ni Haring Solomon, sa isang kisap mata lamang, naglaho ito. Naiwan si Banjo na mag-isa. Hawak-hawak ang kumikinang na mutya. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong pagkamangha at pagkalito. Sa mga sumunod na araw, tila ba nagkaroon ng kakaibang liwanag ang mundo ni Banjo. Ang mutya na nakasabit sa kanyang leeg at palaging nakatago sa ilalim ng kanyang damit ay tila nagbibigay ng init sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan ang landas na kanyang tatahakin.
Ang lahat ng nangyari mula sa kanyang pagkabugbog hanggang sa pagpapakita ni Haring Solomon ay tila isang panaginip lang. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalako ng kakanin, ngunit sa bawat hakbang may kakaibang pakaramdam ng kapangyarihan at pag-asa na gumagapang sa kanyang kalooban. Madalas siyang mapaisip, totoo ba ang lahat? Kaya ba niyang gamitin ang mutya? Ano ang ibig sabihin ng kakaibang lakas at kakayahan? Ilang beses niyang sinubukan ngunit walang kakaibang nangyari. Naisip niyang baka isa lang itong kwento para pasayahin lamang siya ni Haring Solomon. Subalit ang init ng mutya sa kanyang liig ay patuloy na nagpaparamdam ng presensya nito. Naku Banjo, hindi kaya may sa demonyo yung kwintas na yan. Mag-ingat ka pare. Hindi naman siguro Paeng. Kung mula sa demonyo to, bakit ako iniligtas? Siyempre alam mo na, panlilin lang yun ng demonyo. Tumigil ka nga Paeng. May narinig na akong kwento dati. May dalang swerte daw ang mga mutya. Para patunayan na tunay talaga yung Banjo, ipahiram mo muna sa akin minsan. Isang gabi, habang naghahanda na si Banjo para naman matulog, narinig niya ang malakas na sigawan mula sa malayo. Dalawang boses ng lalaki ang sumisigaw. Punong-puno ito ng takot. Tulong! May aswang! Takbo na! Bilis! Nagulantang ang buong komunidad. Nagmamadaling lumabas ang mga tao. Bitbit ang kanilang mga ilaw at iba pang pwedeng panangga. Sumugod din si Banjo kasama ang kanyang mga kapitbahay. Dito nakita nila ang dalawang lalaki na hingal, putlang-putla at nanginginig pa sa takot. Ano bang nangyari iyo? May aswang po. Malaki. Parang aso. Oo Mang Dusting, ang bilis. Hindi namin alam kung saan ang galing. Sinundan kami. Tahimik lang na nakikinig si Banjo sa usapan ng mga tao. Nagbalik sa kanyang isip ang kwento ni Paeng. Ang mga sinabi ng dalawang lalaki ay magkatulad sa naranasan ni Paeng. Ang takot na nakita sa kanilang mga mata ay hindi maikakaila. Habang nag-uusap ang mga tao, biglang nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin mula sa dilim. Dalawang malalaking anino ang dahang-dahang lumitaw. Mga aso, ngunit hindi ordinaryong aso. Ang mga ito ay halos kasing laki ng isang baka at ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim na tila mga pulang baga. Ang kanilang mga ngipin ay matutulis at mahaba. Ang kanilang mga pag-ungol ay tila nagpapayanig sa lupa. Aswang. Sila ang tinutukoy ng dalawang lalaki. Sila ang nakita ni Paeng. Nagkagulo ang mga tao. Nagtatakbuhan papalayo. Nagsisigawan ito sa labis na takot. Dito naramdaman ni Banjo ang init na biglang kumalat mula sa kanyang dibdib. Ang mutya sa kanyang leeg ay tila nagliliyab. Umiinit ito ng gusto. Kasabay nito, biglang naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ngunit hindi ito takot. Ito ay isang uri ng enerhiya na bumubulwak sa kanyang kalooban. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Banjo ang mga pulang mata ng dalawang aswang ay nakatitig lamang sa kanya. Tila ba siya ang kanilang pinili? Tila ba nakikita nila ang kakaibang aura na ibinibigay ng mutya? Buong tapang o marahil ay dahil sa impluwensya ng mutya, sumugod ang dalawang aswang kay Banjo. Ang tanging nagawa lamang ni Banjo ay tumakbo papalayo. Sinusubukang iligaw ang mga nilalang. Sa kanyang pagtakbo, may napansin itong si Banjo. Tila napakabilis niyang tumakbo. Mas mabilis kesa sa dati niya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na lumalapat sa lupa. Kahit madilim ang daan at puno ng mga balakid, tila malinaw ang lahat sa kanyang paningin. Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay sa kanya ng lakas kundi pati na rin ng bilis at katalinuhan. Isang aswang naman ang sumugod at sinubukan kagatin siya. Ngunit biglang umiwas si Banjo.
Ang kanyang katawan ay tila gumagalaw sa sarili nitong kagustuhan. Ang isa naman ay tumalon sa kanya, ngunit ginamit ni Banjo ang kanyang bisig upang itulak ito papalayo. Ang lakas ng pagtulak ay sapat upang mapatalsik ang malaking nilalang. Patuloy naman ang habulan. Dinala ni Banjo ang mga aswang papalayo sa lugar ng mga tao. Palalim ito sa may kagubatan. Naisip niyang kailangan niyang iligaw ang mga ito upang makasiguro ang kaligtasan ng kanyang komunidad. Ligtas naman siyang nakauwi sa kanyang bahay. Ngunit ang gabi na yon ay hindi lang nagbigay sa kanya ng takot, kundi nagpatunay din sa kanya na ang mga salita ni Haring Solomon ay totoo. Ang mutya ay totoo. Tahimik lamang si Banjo. Pinakikinggan ang mga kwento ng iba. Sa kanyang puso, alam niyang siya ang bida sa gabing yon. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Inilihim niya sa lahat ang tunay na nangyari. Nagdahilan na lamang siya. Sinabi na tumatakbo lang siya ng napakabilis dahil naman sa takot at nagtago sa likod ng isang malaking puno hanggang sa nawala ang mga nilalang. Naniwala ang karamihan sa kanyang paliwanag. Ngunit may isang tao na hindi pa rin kumbinsido. Si Tiboy. Pansin niya ang kakaibang pagbabago kay Banjo. Mas naging kalmado ito sa kabila ng takot na kumalat at may kakaiba sa mga mata ni Banjo. Isang kinang na hindi pa niya nakita dati. Aba, Banjo, parang hindi ka man lang kinabahan nung gabing iyon na. Ang bilis ng takbo mo. Ano ang sekreto mo? Natakot lang ako, Tiboy. Pag takot ka, lalabas ang kakaibang lakas mo. Talaga lang ha? Akala ko ba may mutya ka na ngayon? Oo nga pala, Tiboy. Pero hindi ako sigurado kung ang mutya ba talaga o ang matinding takot ang dahilan. Kaya ako nakatakas sa mga aswang. Pwede ko bang hiramin yan, Banjo? Kahit sandali lang. Gusto ko rin malaman ang pakiramdam na magkaroon ng kakaibang lakas. Hindi, Tiboy. Hindi ito pwedeng ipahiram. Delikado ito. Ano ka ba naman, Banjo? Kaibigan mo ko. Masama ba kung susubukan ko lang? Baka sakali manalo ko sa sabong. Hindi naman pumayag si Banjo. Alam niyang seryoso ang babala ni Haring Solomon. Ang mutya ay hindi para sa lahat, lalo na para sa mga walang busilak na puso. Mula noon, nagsimulang umikot sa isip ni Tiboy ang mutya ni Banjo. Naisip niyang kung kayang magbigay ng lakas sa pagtakbo at depensa ang mutya, baka kaya rin itong magbigay ng swerte, lalo na sa kanyang bisyo, ang sabong. Naging baliw itong si Tiboy sa ideya na makuha ang mutya. Isang gabi, sa kanilang inuman, kasama ang ilang kaibigan, kabilang si Paing ay nakita ni Tiboy ang pagkakataon. Alam niyang madalas nakakatulog si Banjo sa inuman kapag nakainom na ng gusto. Maaga naman siyang nagpaalam. Nagkunwari na sumakit ang kanyang sikmura, ngunit hindi nga siya umuwi. Nagtago lamang si Tiboy sa malapit, naghihintay sa tamang sandali. Gaya ng inaasahan, nakatulog si Banjo sa bakuran. Ang kanyang paghinga ay malalim at regular. Si Paing naman ay nagsasalitang mag-isa habang umiihi sa tabi. Ang daming aswang daw. Puro namang kwento. Kailan kaya ako makakakita ng tunay na aswang para mapatunayan ko sa kanila na hindi ako sinungaling? Habang abala si Paing sa kanyang pagrereklamo, dahan-dahang lumapit si Tiboy kay Banjo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang makuha ang mutya. Maingat niyang inalis ang mutya sa leeg ni Banjo. Agad na tumakbo si Tiboy palayo. Hawak-hawak ang kumikinang na mutya. Ang gabi na yon ang naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Tiboy at isang trahedya para naman sa lahat. Naging bihira na lang ang pagpapakita ni Tiboy sa kanilang lugar. Kung dati, palagi siyang nakikipagkwentuhan at nakikipagbiruan. Ngayon, halos hindi na ito makita.
Nagtataka ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Banjo at Paing. Subalit narinig nila ang mga bulong-bulungan. Si Tiboy daw ay madalas na nasa sabungan at nakapagtataka. Madalas itong nananalo. Kung dati ay halos wala siyang panalo, ngayon ay halos hindi na ito natatalo. Ang kanyang mga pusta ay lumalaki at ang kanyang yaman ay mabilis na lumobo. Grabe si Tiboy, ang swerte sa sabong. Ano kaya sikreto nun? Nag-aalala naman itong si Banjo. Alam niya ang dahilan ng kakaibang swerte ni Tiboy, ang mutya. Alam niyang ginagamit ito ni Tiboy para sa pansariling kapakanan at labag iyon sa babala ni Haring Solomon. Ang dating masiyahin at mapagbirong si Tiboy ay nagbago. Naging tahimik siya at ang kanyang mga mata ay tila laging malayo ang tingin. Kung minsan ay maririnig siyang nagsasalita mag-isa na tila may kausap. Unti-unting napansin ng mga tao ang kakaibang pag-uugali ni Tiboy. Kung dati matalas ang kanyang isip, ngayon ay tila lumalabo na ito. Ang kanyang mga sagot ay malayo na sa mga tanong. Ang kanyang mga kilos ay tila hindi na normal. Huli na nang malaman ng lahat ang dahilan ng pagbabago ni Tiboy. Isang araw, sa gitna ng sabungan, habang naglalaban ang dalawang manok, biglang nagwala si Tiboy. Nagsimula itong sumigaw na parang may nakikita siya na siya lang ang nakakakita. Ang kanyang mga mata ay namula at ang kanyang muka ay puno ng pagkabaliw. Bitiwan niyo ako, lumayo kayo. Ang dami niyo. Hindi niyo ako maloloko. Ang mga tao ay nagulantang. Inawakan nila si Tiboy, subalit nagpupumiglas ito ng matindi. Sa kanyang pagpupumiglas, nahulog ang kanyang suot na kwintas. Ang kumikinang na mutya ay lumabas at sa sandaling yun, naramdaman ng lahat ang kakaibang lamig at presensya. Nakita naman ni Banjo ang mutya. Alam niyang ito ang dahilan. Ang mutya ay nagbibigay ng kapangyarihan, ngunit ang maling paggamit nito ay nagdudulot ng kapamakan kay Tiboy. Ang mutya na dapat ay gagamitin para sa kabutihan ay naging sanhi ng pagkasira ng bait dahil sa sobrang kasakiman ni Tiboy. Ang kapangyarihan ay nagpakita ng masamang epekto nito sa mga hindi karapat-dapat. Sa kabila ng ginawa ni Tiboy, hindi nakaramdam ng galit si Banjo. Sa halip, ang kanyang puso ay napuno ng awa. Nakita niya ang kaibigan na unti-unting nawawala na sa kanyang sarili. At ang mutya na dapat ay nagbibigay ng kabutihan ay naging sanhi ng kanyang pagkasira. Batid ni Banjo na may kinalaman ang mutya sa pagkasira ng bait ni Tiboy. Hindi ko pwedeng pabayaan si Tiboy. Kailangan ko siyang tulungan. Nilapitan niya si Paing na nakaupo sa tabi ni Tiboy na tila nalilito ito sa kalagayan ng kanilang kaibigan. Paing, kailangan nating humanap ng manggagamot. May alam ka bang makakatulong kay Tiboy? Manggagamot? Banjo, wala naman akong kilalang gamot sa ganyan. Baka ipatawag na lang natin ang albularyo sa bayan. Hindi lang basta albularyo, Paing. Kakaiba ang sakit ni Tiboy. Kailangan natin na mas nakakaalam sa mga ganitong bagay. Sumama ka sa akin. Nang walang pag-aalinlangang pumayag itong si Paing, ang pag-aalala para kay Tiboy ay mas nangibabaw kaysa sa kanyang pagdududa sa mga kakaibang bagay. Gamit ang tricycle ni Paing, binaybay nila ang buong bayan. Nagtanong sa bawat sulok, umaasa na makakita ng sino mang makatutulong kay Tiboy. Naglakbay sila ng ilang oras. Mula naman sa isang bayan patungo sa isa pa. Nagtanong sila sa mga matatanda, sa mga manggagawa, sa mga nagtitinda. Ngunit walang sino man ang nakapagbigay ng konkretong sagot. Ang iba ay nagbigay ng mga haka-haka. Ang iba ay nagpayo na lamang na ipagpasa Diyos ang lahat. Banjo, sa tingin ko wala na tayong mapupuntahan. Gabi na. Huwag kang sumuko, Paing. May pakaramdam ako na makakahanap din tayo.
Inabukasan ng tanghali habang nagpapahinga sila sa isang maliit na tindahan sa liblib na baryo. Dito napansin ni Banjo ang kakaibang kilos ng mga tao. May mga anino na naglalakad ng mabilis. May mga bulungan at tila may takot sa kanilang mga mata. Ang tindahan ay abala, ngunit ang mga tingin ng mga tao ay tila aligaga. May kakaiba sa lugar na ito. Palihim naman siyang nakinig sa kanilang usapan. Narinig niya ang mga salitang kulam, mangkukulam at biktima. Dito bigla siyang kinabahan. Grabe na talaga ang nangyayari sa baryo. Sunod-sunod na ang nabibiktima. Oo nga, ang bata pa nga ng apo ni Mang Tonyo. Sana gumaling pa. Aalis na sana sina Banjo at Paing. Nagpa siya na baka makahanap sila ng iba pang lugar na may mas formal na manggagamot. Nang biglang may humarang sa kanila. Isa itong matandang lalaki. Mukhang pagod at puno ng kalungkutan. Kayo po ba ang dayuhan? Nararamdaman ko ang kakaibang aura sa inyo. Maawa na po kayo. Tulungan ninyo ang aking apo. Ano po? Anong nangyari sa apo ninyo, Lolo? Kinulam siya. Unti-unti nang nanghihina. Wala na po akong matakbuhan. Maraming beses na kami naghanap ng manggagamot pero walang epekto. Pero Lolo, wala po kaming alam sa ganyan. Naghanap din po kami ng tulong para sa kaibigan namin. Nararamdaman ko po ang inyong kapangyarihan, binata. Kayo lang po ang makakatulong sa amin. Ang mangkukulam, si Emilia. Itinuro ng matanda ang isang bahay sa dulo ng baryo. Isang maliit at lumang bahay. Napapalibutan ito ng mga tuyong halaman. Ang bahay na iyon ay merong kakaibang dilim na tila ba sumisip-sip ng liwanag sa paligid. Mangkukulam, wala po akong ideya kung paano lumaban sa ganyan. Subalit nang makita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ng matanda at ang pag-asa na tila dumadaloy mula sa kanyang mga salita, nagkaroon si Banjo ng determinasyon. Kung totoo ang kanyang kakaibang lakas, ito ang tamang panahon at pagkakataon para gamitin ito. At baka sa pagharap sa mangkukulam, makakita rin siya ng kasagutan para naman kay Tiboy. Naglakad si Banjo patungo sa bahay na itinuro ng matanda. Kasunod niya si Paing na nag-aalala ngunit hindi na kumikibo pa. Habang papalapit sila, lalong nararamdaman ni Banjo ang kakaibang presensya. Ang mutya sa kanyang dibdib ay biglang uminit. Mas mainit pa ito kaysa sa mga nagdaang gabi. Banjo, sigurado ka ba dito? Wala tayong ideya kung sino ang kalaban natin. Hindi ko alam, Paeng. Pero kailangan nating subukan. Kung totoo ang kapangyarihan ng mutya, dapat itong gamitin para sa kabutihan. Nang marating nila ang pintuan ng bahay, biglang bumukas ito ng walang dahilan. Ang dilim sa loob ay tila sumalubong sa kanila. Kasama ang kakaibang amoy ng mga pinatuyong halaman at lumang papel. Sa loob, sa gitna ng kwarto, nakita nila si Emilia. Isang matandang babae, payat at nakayuko. Ang kanyang buhok ay puti na at mahaba. At ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim. Nasa harap niya ang isang mesa. Puno ito ng mga kandila, tuyong dahon at mga kakaibang simbolo. Akala ko hindi na kayo darating, binata. Nagulat naman itong si Banjo. Paano nalaman ng mangkukulam na darating sila? Nararamdaman ko ang kakaibang lakas sa iyo. Ang mutya, hindi ka dapat nagtataglay niyan. Hindi mo ito nauunawaan. Sa mga sandaling yon, uminit lalo ang mutya ni Banjo. Nagbigay ito sa kanya ng kakaibang tapang. Walang ideya si Banjo kung papaano lumaban sa isang mangkukulam. Wala siyang alam sa mga orasyon o mga pangontra. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kailangan niyang labanan ang kasamaan na ito. Bitiwan mo ang apo ni Lolo Tonyo at ang lahat ng iyong biktima. Bitiwan,
At bakit ko naman sila bibitiwan? Ang kapangyarihan ay akin. Sa isang iglap, biglang naglabas ng enerhiya si Emilia. Tila ba may hindi nakikita na kamay na humila sa mga gamit sa paligid. Lumilipad ang mga bagay sa ere. Walang pag-aalinlangang hinarap ni Banjo ang mangkukulam. Hindi niya alam kung anong gagawin, ngunit ang mutya ay tila nagbigay sa kanya ng direksyon. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kusa. Sa bawat pagtapon ng kapangyarihan ni Emilia, umiiwas itong si Banjo. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip, umaharang sa mga atake. Ang labanan ay nagsimula. Hindi ito labanan ng lakas tao, kundi labanan ng kapangyarihan at ng busilak na puso laban sa kasamaan. Ang bawat galaw ni Banjo ay pinapatnubayan ng mutya. Ang bawat atake ni Emilia ay sinasalubong ng isang hindi nakikitang depensa. Sa loob ng madilim na bahay, naglaban si Banjo at Emilia. Ibinato ni Emilia ang mga gamit sa ere. Ang kanyang mga kamay ay umilaw sa maitim na enerhiya at ang kanyang mga mata ay nagliliyab naman sa galit. Ngunit si Banjo, gamit ang bilis at liksi na ibinigay ng mutya, ay panay pag-iwas lamang. Ang bawat atake ni Emilia ay tila nababaliwala at ang kanyang mga galaw ay tila walang epekto kay Banjo. Sa gitna ng kaguluhan, isang bulong ang biglang narinig ni Banjo. Isang tinig na pamilyar, tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang isip o marahil sa mismong mutya na kanyang suot. Banjo, dinggin mo ang aking tinig. Ang mutya ay hindi lamang panangga. May kakayahan itong puksain ang kadiliman. Nagulat naman itong si Banjo. Si Haring Solomon, papaano? Nagpatuloy ang bulong, nagbibigay ng mga utos, ng mga gabay kung papaano labanan ang mangkukulam. Ito ay mga salita na hindi niya lubos na nauunawaan, ngunit ang kanyang katawan ay tila sumusunod sa mga ito. Dito na nag-umpisa si Banjo na gumalaw sa isang kakaibang paraan. Hindi niya ito napapansin, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahang-dahang gumalaw, tila gumuguhit ng mga bilog sa hangin. Sa bawat paggalaw ng kanyang kamay, ang mutya sa kanyang dibdib ay lalong nagliliwanag. Ang dating maliit na sinag ng liwanag ay unti-unting lumalaki, hanggang sa naging isang maliwanag na bola. Ang liwanag ay tila nagpapahinog sa kapangyarihan ni Emilia. Ang kanyang mga atake ay nanghina at ang kanyang muka ay napuno ng takot. Subalit, hindi naman siya sumuko. Ngunit si Banjo, sa gabay ni Haring Solomon, ay nakatuon lamang sa kanyang gawain. Ang mutya ay patuloy na nagliliwanag at ang enerhiya nito ay tila nagpapakalat ng init sa buong paligid. Nagsimulang masunog ang mga tuyong halaman sa mesa ni Emilia. Ang amoy ng usok ay kumalat sa hangin. Nagulantang si Emilia. Ang kanyang mga gamit, ang kanyang pinagkukunan ng kapangyarihan ay nasusunog. Sinubukan niyang patayin ang apoy, ngunit ang liwanag mula sa mutya ni Banjo ay tila nagpalakas sa apoy. Ang bahay ay nagsimulang magliyab. Dito itinutok ni Banjo ang kanyang kamay kung saan ang mutya ay nakasabit, patungo kay Emilia. Mula sa mutya, isang malakas na sinag ng liwanag ang biglang bumuga. Diretsyong tumama ito sa mangkukulam. Ang liwanag ay tila tumagos sa kanyang katawan at sa isang iglap, nasunog si Emilia. Ang kanyang sigaw ay unti-unting nawala at ang kanyang katawan ay natupok sa apoy, nagiging abo. Dito natapos ang buhay ni Emilia. Ang mangkukulam na matagal nang naghasik ng takot sa baryo ay tuluyan nang nawala. Haring, kailangan nating iligtas ang mga biktima. Nagmamadaling lumabas sila Banjo at Paing sa nasusunog na bahay. Kasama naman ang mga nagulantang na taga-baryo. Sinimulan nilang iligtas ang apo ni Mang Tonyo at ang iba pang mga biktima ng kulam.
Nakasara ang mga biktima sa isang silid sa likod ng bahay. Ginagabayan sila ng mutya na tila may sariling isip patungo sa mga nakakulong na biktima. Sa loob ng kwarto, dito nakita nila ang mga biktima. Payat at halos walang malay. Agad nilang inilabas ang mga ito at sa paglabas nila sa nasusunog na bahay, nakita nila ang pagbabago sa mga biktima. Tila ba unti-unting bumabalik ang kanilang kulay. Ang kanilang mga mata ay nagkaroon ng buhay muli. Ang sumpa ay nabali. Ang mga taga-baryo ay nagsigawan sa tuwa at pasasalamat. Lumapit sa kanila si Mang Tonyo. Ang luha ay umaagos sa kanyang mga mata. Maraming salamat, binata. Iniligtas mo ang aking apo. Iniligtas mo ang aming baryo. Ngunit sa isip ni Banjo ay nakatuon pa rin kay Tiboy. Kung ang mutya ay nakapagpapagaling sa mga kinulam, marahil ay makakatulong din ito sa kanyang kaibigan. Ngayon, alam ko na kung paano gamitin ang mutya. Kailangan kong ibalik si Tiboy sa dati. Matapos makasigurado na ligtas ang mga biktima, sumakay sila Banjo at Paing sa isang tricycle. Bitbit ang bagong pag-asa. Alam ni Banjo na ang mutya ay may kakayahang baliktarin ang epekto ng itim na mahika. Ngayon, ang hamon ay kung papaano ito gagamitin para maibalik ang katinuan ni Tiboy. Lalo na't ang kanyang kondisyon ay sanhi ng maling paggamit ng mutya at hindi direktang kulam. Banjo, hindi ko akalain na kaya mo pala yun. Ang lakas mo. Siguro ang mutya talaga ang dahilan. Oo, Paing. Pero kailangan nating malaman kung paano ito gamitin para kay Tiboy. Hindi ito basta-basta. Sa kanilang pagdalakbay pabalik, iniisip ni Banjo ang mga salita ni Haring Solomon. Ang paggaling ng mga kinulam ay isang patunay ng kapangyarihan ng mutya. Ngunit ang pagkasira ng bait ni Tiboy ay isang seryosong hamon. Kailangan niyang malaman kung papaano gamitin ang liwanag ng mutya upang linisin ang kadiliman na bumalot sa isip ni Tiboy. Sa kanilang pagbabalik sa baryo, may mabigat na pakiramdam itong si Banjo. Ang mutya sa kanyang dibdib ay tila bumigat at ang dating init nito ay napalitan ng isang malamig na pahiwatig. Habang papalapit sila sa bahay ni Tiboy, tumambad sa kanila ang isang malungkot na eksena. Anong nangyayari? Lumapit naman sila sa mga kumpulan ng tao at doon nila nalaman ang masakit na katotohanan. Patay na si Tiboy. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang matinding pagsubok na idinulot ng mutya at ng kanyang pagkasira ng bait. Ang pag-asa ni Banjo na matulungan ang kaibigan ay biglang gumuho. Hindi ito maaari. Huli na ako. Nang gabing yon, sa unang gabi ng lamay ni Tiboy, umupo naman si Banjo sa tabi ng kabaong. Malungkot na nakatitig sa kaibigan. Ang mga tao ay nagdadasal, nagkwekwentuhan tungkol sa buhay ni Tiboy at nagbibigay ng pakikiramay sa pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang kakaibang bagay na napansin si Banjo. Isang napakabahong amoy ang bigla ang sumingaw. Hindi ito amoy ng patay na katawan, kundi isang mas matindi, mas nakakasuka, at mas nakakapangilabot na amoy. Para itong pinaghalong bulok na laman, amoy na lupa, at isang bagay na hindi matukoy. Dito kinilabutan si Banjo. Naisip niya ang amoy na naramdaman niya noong gabing hinahabol siya ng aswang. Naisipan niyang lumayo ng bahagya. Nagkunwari, napupunta lamang sa palikuran. Ngunit ang amoy ay tila sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang tanungin ang mga taong nakapaligid ngunit wala sino man ang nakakaamoy nito. Hindi nagtagal, nagpasya si Banjo na umuwi muna. Ang amoy ay hindi niya na matiis pa at kailangan niyang makapag-isip. Nagpaalam naman siya sa pamilya ni Tiboy at nagtungo sa kanyang bahay.
Si Banjo ay nasa malalim na pagkakatulog. Bigla naman siyang nagising sa malakas na katok sa kanilang pinto. Banjo! Banjo, gising! Paing, anong nangyayari? Bakit ganyan na itsura mo? Si Tiboy. Bangkay na si Tiboy. Wala na siya, Banjo. Anong wala na, Paing? Bakit? Nasaan siya? Kinuha ng mga balbal. Hindi ko alam kung paano ang nangyari. Nagising na lang kami kanina. Bukas na ang kabaong. Wala na si Tiboy. Ang sabi ng matatanda, mga balbal daw. Dito naramdaman ni Banjo ang galit. Hindi lang namatay ang kanyang kaibigan, kinuha pa ang katawan nito. Hindi niya ito hahayaan pa. Alam niyang ito ang bagong misyon na ibinigay sa kanya ng mutya. Kailangan niyang hanapin ang katawan ni Tiboy at mabigyan ito ng disenteng libing, at kailangan niyang harapin ang mga balbal. Agad na lumabas si Banjo at Paing. Ang buong baryo ay balot ng takot at pagkalito. Ang kwento ng balbal ay kumalat na parang apoy, lalo pang nagdagdag sa pangamba ng mga tao. Nagtanong naman si Banjo sa mga nakabantay sa lamay, ngunit walang sino man ang nakapansin ng kakaiba. Lalong naging malinaw kay Banjo na tanging siya lang ang nakakaramdam ng presensya ng mga balbal. Ang mutya ang nagbigay sa kanya ng kakayahang iyon. Ngayon, gagamitin niya ang kakayahang iyon para hanapin ang katawan ni Tiboy. Pinalibutan ni Banjo ang kabaong. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan ng amoy. Ang kanyang ilong ay tila naging isang tagahanap, sumusunod sa pinakamunting bakas ng mabahong amoy na naramdaman niya kagabi. Huminto naman siya sa isang bahagi ng bakuran, kung saan ang lupa ay medyo basa at may bakas ng kaluskos. Dito sila dumaan. Sinundan niya ang amoy na tila nagtuturo sa kanya sa isang madilim na daanan patungo sa may kakawyan sa likod ng baryo. Nanginginig si Paing sa takot, ngunit sumusunod pa rin kay Banjo. Banjo, sigurado ka ba dyan? Baka delikado. Baka makasalubong natin sila. Hindi ko pwedeng pabayaan si Tiboy. Kailangan siya makabalik. Dito na pumasok sina Banjo at Paing sa makapal na kakawyan. Ang amoy ay lalong lumakas at kasabay nito ang lamig na tila gumagapang mula sa lupa. Gumamit si Banjo ng kanyang flashlight at ang liwanag nito ay tila nagpakita ng mas madilim na bahagi ng kagubatan. Lumalim sila sa kagubatan. Ang amoy ay lalong naging matindi at nagsimula na rin itong makaapekto kay Paing. Ang baho. Hindi ko na kaya, Banjo. Ngunit nagpatuloy lamang si Banjo. Naramdaman niya ang presensya ng mga nilalang na kanilang hinahanap. Hindi ito ang aswang na nakita niya dati. Ito ay isang iba't ibang uri ng kadiliman. Bigla naman silang huminto. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng pagkaladkad at kasunod nito ang malalim na ungol na tila galing sa isang hayop. Ngunit may bahid ng pagtawa. Ang amoy ay halos hindi na makayanan. Sumilip si Banjo sa likod ng isang malaking puno at doon nakita niya ang tatlong nilalang. Nakayuko ito sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay tila pinaghalong tao at hayop. May matatalim na kuko at mahabang dila. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa pula. Ito ang mga balbal. At sa gitna nila, halos walang porma na ang katawan ni Tiboy. Kinain ng mga balbal ang katawan nito bilang kanilang hapunan. Ang galit ni Banjo ay umakyat sa kanyang ulo. Hindi niya ito hahayaan. Hindi pwedeng tapusin ang buhay ni Tiboy sa ganitong kalagayan. Mga hayop! Nanginginig sa galit. Hindi na nag-aksaya ng oras itong si Banjo sa hindi nalalaman ng mga balbal na abala sa kanilang nakakapangilabot na hapunan. Mabilis na sumugod itong si Banjo. Walang anumang planong binalangkas, tanging ang purong galit at determinasyon ang nagtulak sa kanya.
gamit lang ang isang malaking sanga ng kahoy na nakita niya sa lupa. Sinugod niya ang 3 nilalang. Ang unang palo ay tumama sa ulo ng pinakamalaking balbal na naging dahilan ng pagkabigla nito. Ang mutya naman sa dibdib ni Banjo ay nagliliyab, nagbibigay sa kanya ng bilis at lakas na higit pa sa kanyang normal na abilidad. Hindi naman huminto si Banjo. Walang humpay niyang pinagpapalo ang 3 balbal. Ang kanyang bawat hampas ay punong-puno ng kanyang galit at pagkabigo. Dito nagulantang ang mga balbal sa biglaang pag-atake. Ngunit hindi sila ordinaryong nilalang. Umanti ang mga ito gamit ang kanilang matutulis na kuko at ngipin. Nagsimula ang isang matinding labanan sa gitna ng madilim na kagubatan. Bagamat may kakaibang lakas si Banjo, 3 laban sa 1 ang laban. Subalit ang kanyang galit ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang lakas. Sa isang pagkakataon, nang sumugod ang isang balbal, mabilis na iniwasan ni Banjo at ginamit ang buong lakas niya upang ipalo ang sanga sa likod ng ulo nito. Dito bumagsak ang balbal at hindi na muling nakagalaw. Ngunit ang 2 pa ay nanatiling alerto. Nakita nila ang panganib na dala ni Banjo sa isang kisap mata. Nang hihina man dahil sa pinsala, mabilis silang tumakas. Naglaho sa dilim ng kagubatan. Sinubukan silang habulin ni Banjo, ngunit mas mabilis ang mga ito. Sa gitna ng kadiliman na kanilang kaharian, nanatili lamang si Banjo sa gitna ng kagubatan. Hingal na hingal at puno ng sakit sa katawan at puso. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay wala kumpara sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Lumapit siya sa katawan ni Tiboy. Ang natira sa katawan ni Tiboy ay isang malungkot na tanawin. Hindi na ito buo. Ang mga balbal ay kumain na sa kanyang labi. Labis na nanlumo naman si Banjo. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo at pagsisisi. Tiboy, patawarin mo ako. Huli na ako. Banjo, wala kang kasalanan. Sa sandaling yon, ang kanyang isip ay bumalik sa simula. Ang mga senyales, ang kwento ni Paeng tungkol sa aswang, ang kakaibang amoy na nangingibabaw sa lamay. Nagsisi ito dahil sa kanyang kapabayaan. Kung naintindihan lang niya ang mga senyales noon pa, baka naagapan pa. Hindi niya inisip na ang mga senyales nito ay may kinalaman sa aswang, sa balbal o sa anumang nilalang ng dilim. Naging kampante siya sa kanyang kakayahang makakita at makaamoy ng mga kakaibang bagay, ngunit hindi niya ginamit ito ng wasto. Hindi niya rin naman kasi alam. Hindi niya alam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga amoy at pangitain. Naramdaman niya ang init ng mutya sa kanyang dibdib. Ang mutya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit hindi niya nagamit upang iligtas ang kaibigan. Ito ay isang matinding aral para kay Banjo. Ang kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad at ang kakulangan sa kaalaman ay maaaring magdulot ng trahedya. Sa kabila ng kanyang labis na kalungkutan, kailangan ni Banjo na maging matatag. Hindi niya pwedeng pabayaan ang katawan ni Tiboy na manatili sa kamay ng mga balbal. Kailangan niyang maibalik ito sa kanyang pamilya kahit na hindi na ito buo. Dito maingat niyang binuhat ang natitirang bahagi ng katawan ni Tiboy. Ang kanyang puso ay labis na nasasaktan, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Hindi niya hahayaan na maging ganito ang wakas ng kanyang kaibigan. Dahan-dahan naman siyang lumabas sa may kakawyan. Bit-bit ang mabigat na pasanin. Si Paeng na nakatulala pa rin sa kanyang nakita ay sumunod kay Banjo. Walang salita silang naglakad. Tanging ang tunog ng kanilang mga yapak at ang malalim na katahimikan ang bumabalot sa kanila. Nang makabalik sila sa baryo, ang mga tao ay nagulantang sa kanilang nakita. Ang kalungkutan ay kumalat
at ang pagkatakot sa mga balbal ay lalong lumalim. Ngunit sa kabila ng lahat, ipinagpatuloy ni Banjo ang kanyang gawain. Ginawa niya ang lahat upang mabigyan si Tiboy ng isang disenteng libing, bagamat ang kanyang katawan ay hindi nabuo. Matapos ang libing, umupo naman si Banjo sa tabi ng puntod ni Tiboy. Ang mutya sa kanyang dibdib ay nanatiling tahimik, ngunit alam niya na ito ay laging nandoon. Ang insidente ni Tiboy ay nagbukas ng kanyang mga mata. Naging mas maingat siya sa paggamit ng kanyang kakayahan at naging mas mapagmasid sa mga senyalis ng dilim. Ngayon, mas malinaw na kay Banjo ang kanyang misyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang komunidad mula sa mga nilalang ng dilim. Hindi na siya magiging kampante. Handa na siyang matuto at handa na siyang harapin ang anumang hamon na darating. Ang kamatayan ni Tiboy ay hindi magiging walang kabuluhan. Ito ay magiging aral at inspirasyon para kay Banjo na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng buong pananagutan. Sa mga araw na sumunod sa libing ni Tiboy, tila ba naglaho ang dating sigla ni Banjo. Ang kanyang mga hakbang ay bumigat at ang dating liwanag sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding kalungkutan. Labis siyang naapektuhan sa pagkamatay ng kaibigan, lalo na't alam niyang may bahagi siya sa insidente. Kung mas naging matalas lang sana siya sa mga senyalis, kung mas naniwala lang sana siya sa mga unang babala, baka nailigtas pa niya itong si Tiboy. Hindi ko nagawa ang dapat. Para sa pamutya na ito, kung hindi ko man lang nailigtas ang aking kaibigan. Sa kabila ng determinasyon na ipinangako niya sa puntod ni Tiboy, nakaramdam si Banjo ng matinding panghihina. Ang kapangyarihan ng mutya ay tila hindi sapat upang balansehin ang bigat ng pagkabigo na kanyang nararamdaman. Naisip niyang baka hindi siya ang karapat-dapat magdala ng ganitong responsibilidad. Baka mas makakabuti kung ibabalik na lang niya ang mutyang iyon. Isang gabing madilim at halos walang tao sa labas. Naglakad naman si Banjo patungo sa lugar kung saan niya unang nakilala si Haring Solomon. Bitbit niya ang mutya na ngayon ay tila napakabigat sa kanyang leeg. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Naisip niya na kung ibabalik niya ang mutya, siguro ay makakabalik na siya sa normal niyang buhay, malayo sa mga aswang, balbal at mangkukulam. Haring Solomon! Sa isang iglap, dahang-dahang lumitaw ang duwende. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Tila ba alam na nito ang dahilan ng pagdating ni Banjo. Banjo, alam kong mabigat ang iyong pinagdadaanan. Haring Solomon, dumating po ako para ibalik ang mutya. Hindi ko po yata kaya. Nabigo po ako. Namatay po si Tiboy. Hindi ko po siya nailigtas. Nagkakamali ka, Banjo. Ang pagkamatay ni Tiboy ay hindi mo kasalanan. Ang mutya ay hindi para sa lahat. Si Tiboy ay nagkamali ng paggamit nito at iyon ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Subalit ang nangyari ay hindi tanda ng iyong kabiguan, kundi isang aral. Aral po? Oo, Banjo. Aral upang maunawaan mo ang bigat ng kapangyarihan. Upang malaman mo ang panganib ng kasakiman. Hindi mo dapat isuko ang mutya. Ang iyong landas ay hindi pa tapos. Mas marami pang kadiliman ang nagkukubli sa mundo. Ang iyong lakas at ang iyong busilak na puso ang kailangan upang labanan ang mga ito. Habang nag-uusap sila, inuha ni Haring Solomon mula sa kanyang balabal ang isang kakaibang bagay. Ito ay isang punyal. Hindi ito ordinaryong punyal. Ang talim nito ay kumikinang sa dilim, tila gawa sa yelo, at ang puluhan nito ay gawa naman sa isang uri ng kahoy na may kakaibang kinang. Ito, Banjo. Ito ay ang punyal ng liwanag. Gawa ito sa pinakamalalim na minahan ng aking kaharian.
at pinagkalooban ng pinakamalakas na engkanto. Magagamit mo ito sa iyong laban. Ito ay sisira sa anumang kadiliman na iyong haharapin. Nag-aalinlangan si Banjo, ngunit kinuha pa rin niya ang punyal. Naramdaman niya ang lamig ng talim at kasabay nito ang isang mabigat na responsibilidad. Ang mutya ay nagbibigay sa iyo ng lakas at proteksyon. Ang punyal naman ay magiging sandata mo. Ngunit tandaan mo, Banjo, ang pinakamalakas na sandata ay ang iyong busilak na puso. Gamitin mo ito ng may pag-iingat at huwag kang matakot. Tumango naman itong si Banjo. Ang kanyang mga mata ay tila nagkaroon muli ng liwanag. Ang mga salita ni Haring Solomon at ang regalo ng punyal ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. May misyon pa si Banjo. Ngayon bumalik ka. Naghihintay ang iyong baryo at ang mga nilalang ng dilim ay hindi kailanman nagpapahinga. Matapos masabi iyon, naglaho na lamang si Haring Solomon. Iniwan si Banjo na may hawak na punyal at may bagong determinasyon sa kanyang puso. Ikwinento niya kay Paing ang lahat ng nangyari, ang pakikipag-usap kay Haring Solomon at ang ibinigay na punyal. Sa una, hindi naniwala si Paing, ngunit nang makita niya ang punyal at ang kakaibang kinang nito, unti-unting lumabas ang takot at paghanga sa kanyang mga mata. Totoo nga pala ang lahat ng sinasabi mo, Banjo. Kaya mo palang makipag-usap sa mga duwende. Oo, Paing. At ngayon, may panlaban na tayo. Nagsimulang magsanay si Banjo sa paggamit ng punyal. Sa kanyang pag-iisa, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang bilis at lakas. Ang mutya ay patuloy na gumagabay sa kanya at ang mga bulong ni Haring Solomon ay nanatili sa kanyang isip. Ang komunidad ay unti-unting nakabangon mula sa trahedya ni Tiboy, ngunit ang takot sa mga nilalang ng dilim ay nanatili. Ang mga tao ay nag-iingat na ngayon, ngunit hindi nila alam na may isang tagapagtanggol na naghahanda sa kanilang gitna. Isang gabi, habang nag-iisa si Banjo, naramdaman niya muli ang kakaibang amoy na nanggagaling sa mga balbal. Ito ay mas mahina ngayon, ngunit alam niyang nandoon pa rin ang mga ito. Nagkukubli lamang sa dilim, naghahanap ng bagong biktima. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Sa halip, ang kanyang puso ay napuno ng isang determinasyon. Darating ang oras na maghaharap tayo muli. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mabibigo. Sa kabila ng kanyang matinding paghahangad, alam ni Banjo na hindi sapat ang lakas at kapangyarihan lang. Kailangan niya ng kaalaman. Kaya naman nagsagawa siya ng masusing pagsisiyasat. Ginamit niya ang mga araw na sumunod sa libing ni Tiboy upang kausapin ang mga matatanda sa kanilang baryo. Mga taong may malawak na kaalaman sa mga lumang kwento at pamahiin. Nakinig si Banjo sa mga kwento nila tungkol sa iba't ibang nilalang ng dilim. Ang mga aswang na nagpapalit anyo, ang mga asbo na naglalakbay sa gabi at ang mga balbal na kumakain ng bangkay. Habang nakikinig, lalo niyang naintindihan na ang bawat nilalang ay may sariling kahinaan at kakayahan. Lolo, ang mga balbal po, paano po sila lumalapit sa mga tao? Nako, iyo. Ang mga balbal, hindi lang sila basta-bastang kumukuha ng bangkay. May kakaiba silang kakayahan. Sila'y mga nilalang ng dilim na may kakayahang magpalit anyo. Pero ang pinakadelikado sa kanila, ang kanilang amoy. Ang kanilang hininga at amoy na nagpapahina ng tao. Ano naman po ang kinatatakutan nila, Lolo? Ang amoy ng sinunog na balat ng nyog. Ang amoy na iyan ay nakakasira sa kanilang pang-amoy at nakakapigil sa kanilang kapangyarihan. Kaya't ang mga balbal ay lalayo sa amoy na iyan. Nagtala naman si Banjo ng lahat ng impormasyong nakuha niya. Nalaman din niya ang isa pang mahalagang detalye. Ang mga balbal ay madalas na nagsasagawa ng kanilang mga ritual sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Sa panahong iyon, mas malakas ang kanilang kapangyarihan
ngunit mas nagiging kampante rin sila. Sa loob ng ilang buwan, nagsagawa si Banjo ng masusing pagmamanman. Araw-araw, sinasanay niya ang sarili sa paggamit ng punyal ng liwanag. Nag-ensayo siya sa paghampas, pag-iwas at pag-atake. At gabi-gabi, nagtungo naman siya sa sementeryo, naghihintay sa mga balbal. Sa mga gabing yun, nakita niya ang mga balbal. Nakita niya ang mga ito na naghuhukay ng mga bagong bangkay. May isang pagkakataon na nakita niya ang 3 balbal, ang parehong mga balbal na nakatakas mula sa kanya. Ang galit ay muling bumalot sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niya na hindi ito ang tamang oras. Naghihintay siya ng kabilugan ng buwan, ang pinakamagandang pagkakataon upang tapusin ang labanan. Isang gabi, ang buwan ay naganap na bilog at ang liwanag nito ay tila nagpapaliwanag sa buong kapatagan. Napakalinaw ng paligid at gaya ng inaasahan, nakita ni Banjo ang mga balbal. Hindi na sila naghuhukay. Sa halip, nasa gitna sila ng sementeryo, sa ilalim ng isang malaking puno at nagsasagawa ng isang ritual. Walang ilaw ang kanilang ginagamit. Tanging ang liwanag ng buwan na tila sinasamba ng mga ito ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Ang kanilang mga katawan ay nakaharap sa buwan at ang kanilang mga kamay ay nakataas. Ang kanilang mga ungol ay mas malalim na ngayon at ang kanilang presensya ay mas matindi. Mula naman sa isang sulok ng sementeryo, si Banjo ay maingat na naglakad. Bitbit niya ang isang sako na puno ng balat ng nyog. Inuha niya ang isang kumpol ng balat ng nyog na umuusok dahil sa apoy na inihanda niya kanina. Inuha niya ang kanyang punyal ng liwanag at dito ay naghanda sa kanyang pag-atake. Sa isang ilap, habang ang mga balbal ay abala sa kanilang ritual, inihagis ni Banjo ang umuusok na balat ng nyog sa gitna ng mga ito. Ang amoy ay kumalat kaagad sa buong lugar. Ang mga balbal ay nagulantang. Nagsimula silang umubo. Ang kanilang mga ungol ay napalitan ng mga ingay ng pagkasira. Ang kanilang kapangyarihan ay tila biglang nanghina. Ang kanilang mga mata na dati pula ay nagdilim. Dito nagsipulasan ang mga balbal. Nagtatakbuhan papalayo sa amoy na tila lason sa kanila. Subalit, isa-isa silang sinunggaban ni Banjo. Ang una na tumatakbo papalayo ay mabilis niyang naabutan. Ginamit niya ang bilis at lakas na ibinigay ng mutya at ang kanyang punyal ng liwanag ay tumama sa likod nito. Ang punyal ay tila gumuho sa katawan ng balbal. Ang liwanag nito ay nagpaliwanag sa nilalang at sa isang kisap mata. Ang balbal ay naging abo. Naglaho na parang alikabok sa hangin. Ang ikalawang balbal naman ay tumalon papalayo. Subalit hinabol ito ni Banjo at sa gitna ng ere, mabilis siyang lumukso at inihagis ang punyal sa balbal. Ang punyal ay tumama sa dibdib nito. At dito muling nagliyab ang liwanag. Naging abo rin ang balbal. Dalawa na ang natalo ni Banjo. Ngunit ang huling balbal ay ang pinakamalaki at ang balbal na tumakas noon. Ang huling balbal ay mas matalino. Nagdago naman ito sa likod ng isang nicho, naghihintay ng pagkakataon. Nagsimula ang isang matinding labanan. Ang balbal ay sumugod gamit ang kanyang matutulis na kuko, ngunit umiiwas lamang itong si Banjo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa bawat galaw ng kalaban. Sa isang pagkakataon, mabilis na tumalon ang balbal sa likod ni Banjo. Subalit mabilis ding umikot si Banjo at itinutok ang kanyang punyal sa liig ng nilalang. Ang liwanag ng punyal ay lalong lumakas at ang balbal ay hindi na nakagalaw pa.
Sa huling pagkakataon, naglaban ang liwanag at ang dilim. Ang balbal ay sumisigaw, ang kanyang katawan ay tila natutunaw. At sa huli, tuluyan na ring naging abo ang balbal, na wala na parang bula. Nanatili lamang si Banjo sa gitna ng sementeryo. Hingal na hingal ito, ngunit puno ng pagwawagi. Tiningnan niya ang kanyang punyal ng liwanag. Ang liwanag nito ay kumukupas at ang init ng mutya ay humuhupa. Nagtagumpay sa laban si Banjo. Natapos niya ang kanyang misyon. Sa tabi niya, si Paing ay lumapit. Naguguluhan at namanghas sa lahat ng kanyang nakita. Hindi niya akalain na ang kaibigan niyang maglalako ng kakanin ay magiging isang tagapagtanggol. Banjo, ikaw ba talaga yan? Oo, Paing. Ako ito. Ang kamatayan ni Tiboy ay hindi naging walang kabuluhan. Ito ang nagtulak kay Banjo na magsanay, mag-aral at lumaban. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at determinasyon upang protektahan ang kanyang komunidad. Isang hapon, habang nag-aayos ng tricycle si Paing sa kanyang garahe, dumating naman si Banjo. Ang liwanag sa mukha ni Banjo ay bumalik na, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago pa rin ng mga lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. Oh, Banjo, parang napakaliwanag ng mukha mo ngayon ah. Hindi ka na siguro nag-aalala sa mga balbal ano? Oo, Paing. Tapos na ang laban. Pero ang lakas mo pa rin, Banjo. Lalo na nung hinabol mo ang mga balbal. Parang may kakaiba talaga sa'yo. Wala naman, Paing. Sadyang nag-ensayo lang ako ng gusto. Saka ang mutya, malaking tulong talaga. Banjo, seryoso. Ano ba talaga ang ginagawa ng mutya? Nakita ko kung paano mo nilabanan ng mga balbal. Hindi lang iyon simpleng lakas. Hindi ka rin tinatablan ng mga kalmot. Alam ni Banjo na hindi na niya kayang itago ang buong katotohanan kay Paing. Nagtiwala siya sa kaibigan at nagpasyang maging tapat. Ngunit may mga limitasyon lamang ito. Paing, ang mutya nagbibigay ito ng lakas, bilis at proteksyon. At nagiging matalas ang aking pandama. Pero hindi ito basta-basta. May mga lihim na hindi ko pwedeng ibunyag. Lihim? Bakit? Paing, kailangan nating panatilihing lihim ang lahat. Ayaw kong may malaman ng iba tungkol sa mutya. Baka maulit lang ang nangyari kay Tiboy. Ginusto niya magkaroon ng kapangyarihan para sa pansariling interes, kaya't nawala ang katinuan niya. Kaya pala, natakot ka na bang makuha ito ng iba? Hindi lang yun, Paing. Mas mahalaga ang kapayapaan ng baryo. Kung malalaman ng lahat na mayroon ganito, baka magkagulo lang. Naiintindihan ko, Banjo. Huwag kang mag-alala. Ang lihim natin ay lihim natin. Hindi ko ibubunyag kahit kanino. Salamat, Paing. Ibigay mo sa akin ang salita mo. Oo, Banjo. Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita. Sa mga sandaling yon, hindi lang ang lihim ng mutya ang natago. Napatunayan din ni Banjo na ang kanyang kaibigan ay tapat at mapagkakatiwalaan. Ngayon, hindi na lang siya mag-isa sa kanyang misyon. May kaibigan na siyang makakasama sa kanyang pagharap sa lahat ng mga hamon. Sa kanilang pag-uusap, mas lalo pang tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Si Paing ay naging taga-suporta ni Banjo, laging handang tumulong sa bawat pagsubok. Ngunit sa pagtatapos ng kanilang usapan, alam nila na ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Mas marami pang lihim ang nagkukubli at mas maraming laban pa ang kailangan nilang harapin. Mahalaga ang kaalaman at paggamit ng kapangyarihan ng may pananagutan. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang tunay na lakas ay nasa busilak na puso at pagmamahal sa kapwa, hindi lang sa pisikal na kakayahan. Wakas.